Cam Thomas tinanggihan ng malaking pera para makuha ang bird rights. At dahil sa sinabi ni Klay Thompson, nagkaroon ng panibagong motivation si Curry next season. Tinanggihan ng restricted free agent ang mga offer na inilatag ng Brooklyn at pinirmahan niya ang qualifying offer, 1 taon, $6 na milyong na kontrata na nagbibigay sa kanya ng no trade clause para sa season na ito at pagkatapos ay gagawin siyang unrestricted free agent sa susunod na summer ayon sa ulat ni Shams Charania ng ESPN. Ayon sa ulat, ang offer ng Brooklyn kay Cam Thomas ay umabot lamang ng 2 taon, humigit kumulang $28 milyon na may team option sa ikalawang taon ng kontrata, isang kontratang napaka-trade friendly. Siya, na may average na 24 na puntos kada laro noong nakaraang season, ay nakikita ang sarili bilang isa sa mga elite scorer ng NBA at nais niya ng multi-year na kontrata na nagsisimula ng higit 20 milyon kada season at walang kasamang team options. Gayunpaman, hawak ng Nets ang kalamangan sa negosasyon, walang team na may sapat na cap space upang bigyan si Thomas ng offer sheet na gusto niya, na malamang ay mamatchan din ng Brooklyn dahil iyon ang karapatan nila bilang may restricted free agent. Kaya ang ini-offer ng Nets ay kontrata na nagsisimula sa halaga ng mid-level exception. Nagpasya si Thomas na pumusta sa kanyang sarili. Tinataya niya na isa pang season ng mataas na numero. Siya at si Michael Porter Jr. ay magkakaroon ng parang all-you-can-eat shots buffet sa isang Nets team na nasa rebuilding at nangangailangan ng scoring ngayong season ay magpapahabol sa kanya ng mga team bilang free agent sa susunod na summer kung kailan tinatayang may hanggang 10 team na magkakaroon ng malaking cap space. Ngunit may kaakibat itong panganib. Una ay ang pera na nasa mesa. Kumita si Thomas ng kabuuang $10 milyon sa 4 na season sa NBA. Ang offer ng Nets, kahit na mababa, ay 140% na mas mataas kaysa sa kabuuang kinita niya sa career. Malaking halaga iyon na iniwan sa mesa sa pag-asang mababawi niya ito kalaunan. Ang pangalawang malaking tanong, ang demand ba ni Thomas ay siya nga bang iniisip niya? Nakikita niya ang sarili bilang ang player na may average na 24 na puntos kada laro noong nakaraang season, na mas mahusay na creator mula sa pick and roll, na nag-shoot ng 39% mula sa arc noong nakaraang season at humihila ng double teams. Ngunit ang tingin ng maraming tao sa liga ay isa lamang siyang volume scorer, na may tanong tungkol sa kanyang efficiency sa paggawa ng puntos at sa kanyang depensa. May mahalagang kasanayan si Thomas bilang scorer, pero hindi siya nakikita ng mga team bilang long-term building block at ayaw nila siyang bayaran ng ganun kalaki. Nang suriin ni Fred Katz ng The Athletic ang 16 na executive tungkol sa patas na kontrata para sa kanya, nagkalat ang resulta. May isang executive na handang umabot ng halos $30 milyong kada season, pero ang average ay $16 milyong at walang isa man ang gustong magbigay ng higit sa 2 taon na kontrata. Ayon sa isang executive kay Katz, ang scoring ni Thomas ay nakadepende talaga sa tumitingin. Mariing lumaban siya laban sa perception na yon. Tinawag pa si Zach Lowe ng The Ringer matapos sabihin na nakikita siya ng mga front office bilang isang walang sustansyang ball hog. Ngunit iyon nga ang tingin ng maraming front office. Malaking taya ang ginawa ni Thomas sa kanyang sarili at ngayon ay may 1 taon siya para kumbinsihin ang mga front office at tiyakin na makakakuha siya ng malaking kontrata sa susunod na summer kapag siya ay naging free agent. Tama yon. Para mapanatili ang bird rights, tinanggihan niya ang malaking halaga sa pamamagitan ng pagtanggi sa mga offer ng Brooklyn na maaaring nag-alis ng kanyang mahalagang bird rights. Nais niya na ang isang team ang may hawak ng kanyang bird rights upang makagawa ng sign and trade. Iyon ang susi para lubos na mabuksan ang market upang ma-maximize ang kanyang sahod bilang free agent. Dapat madali lang mabawi ni Thomas ang diferensya. Iba ang sitwasyon ng Warriors. Nag-average si Thomas ng 24 na kadala laro noong nakaraang season sa isang mahina na team na bihirang ipares siya sa ikalawang pinakamahusay na player nito, kaya siya ang naging tanging focus ng depensa ng kalaban. Lulutang siya sa isang team na may floor spacing. Batay sa ipinakita ni Thomas sa nakaraang 2 season, malinaw na siya ay biktima ng isang mahina na team na nabigong makipag-ayos ng may mabuting loob. Tiyak na ipinakita niya ang halaga sa mababang $20 milyong range kung hindi man mas mataas pa.
Sa kabilang banda, si Kuminga ay ini-offer ng halos triple ng kanyang QO salary. Handa na sana siyang tanggapin ang 21 milyong dolyar kada taon na offer ng Sacramento. Kaya ang 45 milyong dolyar para sa 2 taon mula sa Warriors ay tunay na kapuri-puri kahit na masasabing mapagbigay. Pinaghihinalaan ko rin ng malakas na inalok ni MDJ na alisin ang team option kapalit ng alinman sa partial guarantee sa ikalawang taon o isang 2+1 contract na parehong makakaiwas sa pagkawala ng bird rights. Mas madaling mabawi ni Thomas ang kita sa susunod na kontrata pero si JK hindi. Tinanggihan niya ang 45 milyong dolyar 2 taon. Kung tatanggap siya ng 8 milyong dolyar QO ngayon, kailangan niyang kumita ng 37 milyong dolyar next year na malabo dahil mababa ang market value niya. Si Thomas ay ini-offer ng 8 milyong dolyar sa isang taon kapalit ng bird rights, habang si Kuminga ay pinaniniwala ang inalok ng 14 na milyong dolyar sa isang taon nang hindi isinusuko ang bird rights. Sa kabilang balita, mahigit isang taon na mula ng masakit na pag-alis ni Klay Thompson sa Golden State at ngayon ay tunay na niyang tinuturing na tahanan ng Dallas Mavericks kahit pa hindi naging maganda ang kanyang unang season na nagtapos nang hindi sila umabot sa playoffs. Kasama na rito ang pagbibigay suporta niya sa kanyang mga kakampi sa Mavs para sa susunod na season, kabilang na ang mga hindi makakalaro agad gaya ni Irving na nagtamo ng matinding ACL injury noong Marso. Sa isang episode ng Showtime with Coop na pinangungunahan ng alamat ng Los Angeles Lakers na si Michael Cooper, masaya at may pagmamalaki ring binalikan ni Thompson ang kanyang panahon sa Warriors kasama sina Stephen Curry at Draymond Green, isang trio na bumuo ng dinastiya na may 4 na kampyonato at 2 karagdagang paglahok sa NBA Finals. Ngunit nakatuon na rin ang atensyon niya sa darating na season kasama ang Dallas kung saan inilahad niya ang pag-asa na muling makabalik sa kontensyon. Tinawag niya si Anthony Davis bilang ang pinakamahusay na power forward marahil sa henerasyon ko at si Irving bilang ang pinakamahirap bantayan na player na nakaharap ko. Madalas na nagtagisan sina Thompson at Kyrie sa malalaking laban kabilang na ang sa NBA Finals noong sila'y nasa Warriors at Cavaliers. Bilang isa sa pinakamahusay na perimeter defenders sa liga noon, si Thompson kadalasang naaatasang bumantay kay Irving tuwing nagkakaharap ang dalawang team. Pero kung ikaw si Curry at maririnig mong ganong kataas ang pagtingin ni Thompson sa kanyang kasalukuyang kakampi, tiyak na magdadagdag ito ng motibasyon sa muling pagtatagpo ng Splash Brothers sa susunod na season na mag-uumpisa agad sa isang malaking laban sa araw ng Pasko sa Chase Center. Bagamat halos buong career ni Thompson ay kasama si Curry, maaaring nais ni Curry na ipaalala kung gaano rin siya kahusay at mapasama sa listahan ng mga pinakamahirap bantayan na player ng kanyang dating kakampi. Nakita natin kung gaano siya kaseryoso sa pagbabalik ni Klay sa Chase Center noong nakaraang season kung saan gumawa siya ng 37 puntos, 6 na rebounds, 9 na assists at ini-score ang huling 10 puntos ng Warriors sa panalo. Nagtapos ito sa isang emotional na sigaw ng 2 beses na MVP sa harap ng kamera. Walang duda may espesyal na tensyon sa tuwing magtatapat ang Splash Brothers sa natitirang bahagi ng kanilang mga career na puno ng tagumpay. At ang mataas na papuri ni Thompson kay Irving ay lalo pang nagpapainit sa inaabangang salpukan nila ni Curry na siguradong gustong patunayan na siya pa rin ang pinakamahusay na kakamping guard na makakasama ni Klay.